Isang himala sa Maynila, ang pambihirang pagbisita ng hari ng Espanya na nagpabago sa Europa. Isang balita ang gumulantang sa buong Europa. Sa isang madaliang press conference, ibinunyag ng hari ng Espanya ang isang pahayag na yumanig sa buong mundo. Ang Pilipinas ang ating guro na dapat tularan. Masyado tayong naging palalo. Ano ang nangyari? Para magsalita ng ganito ang isa sa pinakarespetadong monarkiya sa Europa, nagsimula ang lahat 4 na araw na ang nakalipas sa isang emergency landing sa Ninoy Aquino International Airport dahil sa biglaang pagkasira ng makina. Napilitang lumapag sa Pilipinas ang pribadong eroplano ng pamilya ng hari ng Espanya. Ang unang reaksyon daw ng mga miyembro ng maharlikang pamilya ay puno ng pag-aalinlangan. Sa maliit na islang iyon sa Asya, kaya ba nila tayong asikasuhin ng maayos? Ngunit makalipas ang 72 oras, ang kanilang pananaw ay ganap na nagbago. Nagdagsaan sa NAIA ang mga mamamahayag mula sa BBC, Reuters, Agence France Presse at iba pang malalaking media outlet sa buong mundo. Nagpatawag din ng mga biglaang pagpupulong ang mga pinuno ng iba't ibang bansa sa Europa. Ano nga ba ang nangyari sa loob ng 3 araw na iyon? Ako si Carlos Martinez, ang pinuno ng Royal Security ng Hari ng Espanya sa loob ng 25 taon. Ito ang unang pagkakataon sa buong buhay ko na nakaranas ako ng ganito kalaking pagkamangha. Ngayon, pakinggan ninyo mismo ang hindi kapani-paniwalang kwentong ito. Magandang araw. Ako si Carlos Martinez. At sa loob ng 25 taon, sinamahan ko ang kanyang kamahalan sa paglalakbay sa iba't ibang sulok ng Europa, maging sa gitnang silangan at sa mga Amerika. Sanay na ako sa iba't ibang paraan ng pagtanggap ng mga bansa at nakita ko na ang mga pinakamagagaling na paliparan at hotel sa mundo. Ngunit ang nasaksihan ko sa Ninoy Aquino International Airport noong araw na iyon ay tuluyang nagpabago sa aking 25 taong karanasan sa serbisyo. Nagsimula ang lahat sa aming pag-alis mula sa Madrid patungong Maynila. Ito ay isang opisyal na pagbisita kasama ang kanyang kamahalan na hari, ang reyna, at 6 na royal advisors para sa isang state dinner kasama ang Pangulo ng Pilipinas. Ang lahat ng plano ay maayos ng nakalatag. Habang binabagtas namin ang kalawakan ng West Philippine Sea, malapit sa katimugang bahagi ng Pilipinas, biglang umalog ng malakas ang eroplano. Nagulat ang piloto ng isang emergency. Isang malubhang problema sa sistema ng presyon ng hangin. Kailangan naming lumapag kaagad sa pinakamalapit na paliparan. Ang pinakamalapit ay ang NAIA sa Maynila, mga 40 minuto ang layo. Ang pagpapatuloy sa aming orihinal na destinasyon sa Maynila ay aabutin pa ng mahigit 1 oras, habang ang pagbalik sa Hong Kong ay mas malayo pa. Dahil sa kondisyon ng eroplano, ang Maynila ang tanging pagpipilian. Nang iulat ko ito sa hari, naging seryoso ang kanyang mukha. Isang royal advisor pa nga ang hindi napigilang magpakita ng pagkainis. Ganoon ang kanilang impresyon sa Pilipinas, isang maliit na islang bansa sa Asya na kilala sa mga BPO at magagandang beaches, hindi isang lugar na karapat-dapat bisitahin ng isang maharlikang pamilya mula sa Europa. Ngunit wala kaming pagpipilian. Kaligtasan ang una. Bago pa man kami lumapag, nagsimula na ang mga kagila-gilalas na pangyayari. Ang boses na aming narinig mula sa control tower ng NAIA ay nagsasalita sa perpektong Espanyol. Sa Europa, normal na gumamit ng Ingles, ngunit na marinig ang Espanyol sa isang paliparan sa Asya, at hindi lang basta Espanyol kundi may punto ng Kastilyan na siyang pamantayan ay pambihira.
Ang proseso ng emergency landing ay hindi kapanipaniwalang mabilis. Agad na nilinis ang runway at nakaantabay na ang mga bumbero at ambulansya. Ang paglapag ay napakakinis. Hindi mo aakalaing ito ay isang emergency landing dahil sa problema sa presyon, pagbukas ng pinto ng eroplano, at pagtapak namin sa jet bridge. Hindi ako makapaniwala sa aking mga mata. Sa pasukan ng jet bridge, may isang hanay ng mahigit 15 na kawani na nakasuot ng malinis na business suit. Magalang na yumuyuko. Binati nila kami sa matatas na Espanyol. Ang lalaking nasa unahan ay nagpakilala sa perpektong Espanyol. Siya raw ang pinuno ng Special VIP Services Team ng NAIA at dati siyang diplomat sa Madrid sa loob ng 7 taon. Ang kanyang pananalita at pagbigkas ay katulad ng isang taga-Madrid. Maging ang paggamit niya ng mga formal na salita ay walang kamali-mali. Isang espesyal na serbisyo ang inihanda para sa hari. Isang marangyang wheelchair na may nakaukit na sagisag ng monarkiya ng Espanya. Paano nila ito naihanda gayong ito ay isang biglaang emergency landing? Isang malaking palaisipan, ngunit may mga kasunod pang sorpresa. Bawat miyembro ng maharlikang pamilya ay binigyan ng ilan sa mga pinakamasarap na inumin at kakanin ng Pilipinas, sariwang mango juice at mga dekalidad na ensaymada. Ang maihanda ang mga ito na siyang pinakasikat na simbolo ng kanilang pagtanggap sa napakaikling panahon ay kahanga-hanga. Habang dumadaan kami sa VIP lane, tuloy-tuloy ang mga sorpresa. Sa mga dingding ng pasilyo, nakasabit ang mga dekalidad na replika ng mga obra maestra ng sining ng Espanya, mga gawa ni na Velázquez, Goya at Picasso. Hindi ko alam kung palagi ba itong nakasabit o may nagpalit para sa amin. Ang immigration check ay mas mabilis pa. Isinagawa ito sa isang hiwalay na VIP area. Magalang kaming ginabayan ng mga opisyal na nagsasalita ng Espanyol. Wala pang 2 minuto, tapos na ang passport check. Mas mabilis pa kaysa sa Madrid Barajas Airport. Noon, nakatanggap kami ng isang hindi inaasahang alok. Isang nakaantabay na medical team ang nagmungkahing suriin ang aming kalusugan. Sabi nila, dahil sa emergency landing, baka kami ay nabigla at gusto nilang tiyakin na walang anumang masamang nararamdaman. Ito ay isang uri ng pag-aalaga na hindi ko pa naranasan sa alinmang bansa sa Europa. Ang aming mga bagahe ay maayos nang nakalagay. Bawat maleta ay may etiketang nakasulat sa Espanyol at Ingles na may pangalan ng may-ari at mayroon ding sagisag ng monarkiya ng Espanya. Hindi ko alam kung sino at kailan ito inihanda. Nagrekomenda rin ang team leader ng hotel. Aniya, may ilang hotel sa Makati na may mga suite na eksklusibong inihanda para sa mga maharlikang pamilya mula sa Europa. May mga staff na marunong mag-Espanyol at may hiwalay na kusinang espesyalista sa Spanish cuisine. Paliwanag niya, madalas daw itong gamitin ng mga mahahalagang bisita mula sa Europa. Paglabas namin ng airport, isa na namang sorpresa ang mga naghihintay na sasakyan. Isang hanay ng mga Maybach, kapareho ng antas ng ginagamit sa palasyo sa Madrid. Ang bawat driver ay nakasuot ng suit at puting guwantes. Sa loob ng sasakyan, may mga Espanyol na pahayagan tulad ng El País at ang sports news na marka mula sa araw na iyon, kasama ang pinalamig na sariwang fruit juice. Hindi namin ito hiniling. Sabi ng team leader, nakatanggap daw sila ng agarang abiso mula sa Embahada ng Espanya at ang Pilipinas daw ay laging ginagawa ang lahat para sa kanilang mga bisita. Ang maihanda ang lahat ng ito sa loob lamang ng 40 minuto matapos matanggap ang abiso ng emergency landing ay hindi kapanipaniwala.
Habang papalabas ang sasakyan sa airport at papasok sa skyway, unang nagsalita ang hari. Ang tanawin sa labas ay lubos na iba sa kanyang inaasahan. Walang katapusang hanay ng mga matatataas na gusali, isang maayos na 6-lane elevated highway at naglalakihang mga sasakyan. Ang bumungad sa amin ay isang infrastruktura ng lungsod na hindi nalalayo sa Madrid o Barcelona at marahil ay mas nakahihigit pa. Sa magkabilang gilid ng highway, sunod-sunod ang mga kondominium na may taas na higit sa 30 palapag. Hindi lang isa o dalawa, kundi 12-dosenang tila walang katapusan. Sa Espanya, sa sentro lamang ng Madrid makikita ang ganitong mga skyscraper. Ngunit dito, ito ay karaniwang tanawin sa mga residential area. Pagtawid namin sa Ilog Pasig, lahat kami ay napatahimik. Ang tanawin ng gabi sa Metro Manila ay kahanga-hanga. Ang mga ilaw sa magkabilang pampang ay walang katapusan. Ang mga tulay na tumatawid sa ilog ay pinalamutian ng makukulay na ilaw. 5 hanggang 6 na tulay ang aming natatanaw. Isang royal advisor ang bumulong. Paano nakapagtayo ng ganitong lungsod ang isang islang walang likas na yaman? Pareho kami ng tanong. Ang Espanya ay isang makapangyarihang bansa sa Europa na dating namuno sa mundo. Ngunit ang maliit na islang ito sa Asya na aming minaliit ay ganito pala. Pagpasok namin sa Bonifacio Global City, BGC, mas lalo kaming namangha. Ang skyline na pinangungunahan ng mga nagtataasang gusali ay nagpapaalala sa Manhattan, New York. Bagamat pasado 9:00 na ng gabi, maliwanag pa rin ang mga kalye na parang araw. Bukas ang mga tindahan at maraming tao sa lansangan. Ang mas nakamamangha ay ang mga taong naglalakad. Mga babaeng mag-isang naglalakad ng malaya, walang bahid ng pag-aalala. Sa Madrid, ang paglalakad ng babae ng mag-isa sa gabi ay nangangailangan ng pag-iingat, ngunit dito, ito ay napaka-natural. Sa bawat kanto may mga 24 oras na convenience store. Ayon sa aming tour guide, mayroong mahigit 13,000 convenience stores sa Pilipinas. Kahit 3:00 ng madaling araw, makakabili ka ng kailangan mo, makakapagbayad ng bills, at makakapagpadala ng pakete. Ibig sabihin, ang isang maliit na tindahan ay nagsisilbing bangko at post office. Pagdating namin sa hotel, muli kaming namangha. Ang karangyaan ng lobby ay hindi nalalayo sa Ritz Hotel sa Madrid. At mayroon silang 12 dosenang staff na matatas mag-Espanyol. Ang ilan ay galing Latin America, ang iba ay mula mismo sa Espanya. Ang general manager ng hotel ay bumati sa amin sa perpektong Espanyol. Taga Barcelona daw siya, ngunit 12 taon nang nagtatrabaho sa Pilipinas. Nang malaman naming ang populasyon ng mga nagsasalita ng Espanyol sa Pilipinas ay umaabot na sa libo-libo, lahat kami ay nagulat. Mayroon na palang malalim na ugnayan na hindi namin alam. Mula sa ika-60 palapag, ang tanawin ng gabi sa Metro Manila ay perpekto. Sa labas ng bintana, isang karagatan ng mga ilaw ang walang katapusan. Ang mga ilaw ng mga sasakyan ay bumubuo ng mga linya na parang ilog. Ito ay isang nakalululang tanawin. Ibang-iba sa gabi ng Paris o London. Tumayo ang hari sa tabi ng bintana at matagal na tumitig. Pagkatapos ay bumulong siya. Masyado nating minaliit ang Pilipinas. Ang lugar na ito ay tunay na kahanga-hanga. Nang dumating ang aming hapunan mula sa room service, ang huling sorpresa ay naghihintay. Ito ay perpektong Spanish cuisine. Mula sa paella valenciana hanggang sa gazpacho, ang lasa ay maihahambing.
sa isang Michelin-starred na restaurant sa Barcelona. Ipinaliwanag ng chef na siya ay taga Seville at 15 taon nang nagtatrabaho sa Pilipinas. Noong gabing iyon, hindi ako makatulog. Ang lahat ng nasaksihan ko sa loob lamang ng ilang oras ay paulit-ulit na tumatakbo sa aking isipan. Ang perpektong pag-aasikaso sa airport, ang mga staff na nagsasalita ng Espanyol, ang kahanga-hangang infrastruktura ng lungsod, at higit sa lahat, ang masusing pag-aalaga sa mga bisita. Sa loob ng 25 taon, nilibot ko ang mundo at nakaranas ng hindi mabilang na pagtanggap, ngunit ito ang unang pagkakataon na nakaranas ako ng ganito. At ito ay simula pa lamang. Kinabukasan ng umaga, habang nag-aalmusal sa restaurant ng hotel, natatanaw sa bintana ang mga profesional na papasok sa trabaho. 7:00 pa lang ng umaga, ngunit abala na ang mga kalye. Mga empleyadong nakasuot ng business attire na mabilis na naglalakad patungo sa mga opisina, mga estudyanteng may mabibigat na bag na papasok sa eskwela. Isang royal advisor ang nagkomento, mukhang mula pa madaling araw ay gising na ang mga taong iyan. Ipinaliwanag ng general manager na karamihan sa mga empleyado sa Pilipinas ay nagsisimula ng magtrabaho bago mag-alas 8 at mas maaga pa ang mga estudyante. Bandang 10:00 ng umaga, nagpahayag ang hari na gusto niyang libutin ang Maynila. Ang orihinal na plano ay bisitahin ang Pilipinas. Ngunit nang malaman naming aabutin ng 2 araw ang pag-aayos ng eroplano, napilitan kaming manatili. Binisita namin ang Greenbelt, isang malaking lifestyle complex sa puso ng Makati. Sinasabing isa ito sa mga pinaka-iconic na lugar sa Asia. Pagpasok namin, isang hindi kapanipaniwalang tanawin ang bumungad. Ang pinaka-nakamamangha ay ang perpektong pagsasama-sama ng mga high-end na tindahan, sining at kalikasan. Sa gitna ng mall complex, may isang malawak na hardin at isang kapilya na nagbibigay ng payapang kapaligiran sa kabila ng pagiging abala. Daan-daang tao, mula sa mga estudyante, profesional, hanggang sa mga nakatatanda, ang tahimik na namamasyal o nagpapahinga. Matagal na tinitigan ng hari ang tanawing iyon ng mga taong nakatuon sa kanilang ginagawa. Ang tahimik, ngunit masiglang kapaligiran. Ito ay isang tanawing hindi ko pa nakita sa alinmang mall sa Madrid. Habang naglalakad kami, napansin ko ang mga art installation at mga gallery. Paliwanag ng aming guide, ang sining ay isang mahalagang bahagi ng kulturang Pilipino at sinisikap nilang isama ito sa pang-araw-araw na buhay. Ang aming tanghalian ay sa isang modernong restaurant na Pilipino na may Michelin star. Sinabi ng may-ari na naghanda sila ng isang espesyal na tasting menu para sa maharlikang pamilya. Sunod-sunod na inihain ang mga tradisyonal na pagkaing Pilipino na may modernong presentasyon. Ang unang putahe ay isang napakasarap na kinilaw sariwang isda na niluto sa suka at mga pampalasa, mas delikado kaysa sa anumang ceviche na natikman namin sa Europa. Lumabas mismo ang head chef para magpaliwanag. Bagamat nagtapos siya sa isang sikat na culinary school sa Paris, na humaling daw siya sa lutuing Pilipino, kaya't nanirahan na siya rito. Aniya, ang lutuing Pilipino ay sining ng tamang paggamit ng apoy at sariwang sangkap. Ang pagpapakulo pa lang daw ng sabaw para sa isang beef pares ay nangangailangan ng 12 ng sangkap at pamamaraan. Habang kumakain, isa na namang sorpresa ang tanawin sa labas. Kahit tanghalian, abala pa rin ang mga kalye sa paligid ng restaurant. Ang mga empleyado ay mabilis na nagtatapos ng kanilang pagkain para makabalik sa opisina. Walang tigil ang mga motorsiklo ng food delivery. Nakakita pa kami ng isang robot na naghahatid ng pagkain. Nagtanong ang isang royal advisor, "Ano
ang robot na iyon? Sumagot ang guide, iyan po ay isang delivery robot. Kamakailan lang ito naging komersyal at makikita na sa iba't ibang bahagi ng Makati. Kusang gumagalaw iyan sa sidewalk, nakakakilala ng traffic lights at umiiwas sa mga tao. Sa isang plaza sa harap ng isang gusali, may mga kabataang nagtitipon. Nang lumapit kami, nakita naming mga estudyante pala sila sa kolehiyo na may robot exhibition. Mga robot na kasing laki ng palad ang kusang gumagalaw, umiiwas sa mga hadlang at nakakakilala ng mukha para bumati. Tinanong ng hari ang mga estudyante kung saan nila ito natutunan. Sagot nila, sa isang club sa universidad nila ito natutunan at ginawa. Bagamat may gabay mula sa propesor, karamihan daw ay self-study sa pamamagitan ng online courses at mga libro. Pabalik sa hotel ng dapit hapon, dumaan kami malapit sa isang university belt. Oras ng uwian, kaya't puno ng tao ang mga kalye. Ngunit ang nakapukaw ng aming pansin ay ang mga gusali ng mga tutorial center. Bawat gusali ay may dose-dosenang karatula ng mga review center. Tuloy-tuloy ang pagpasok at paglabas ng mga estudyante. Ipinaliwanag ng guide na ang sigasig sa edukasyon sa Pilipinas ay isa sa pinakamataas sa mundo. Ang mga magulang ay handang gastusan ang lahat para sa edukasyon ng kanilang mga anak. Sa harap ng isang tutorial center, nakita ko ang mga estudyanteng papalabas. Pasado 10:00 na ng gabi, mga high school at college students na katatapos lang mag-aral, bagamat may bakas ng pagod sa kanilang mga mukha, hawak pa rin nila ang mga libro at notebook. Noong gabing iyon, nagpulong ang hari at ang mga royal advisors sa suite ng hotel. Pinag-usapan nila ang lahat ng kanilang nakita. Iisa ang kanilang konklusyon. Ang lakas ng bansang ito ay nagmumula sa edukasyon, kahit walang likas na yaman. Kung lilinangin ang mga tao, kaya nilang umunlad ng ganito, sabi ng isang advisor. Ano kaya ang ginagawa ng mga kabataan sa Espanya? Masyado tayong kampante. 2:00 ng madaling araw. Biglang may sumigaw mula sa katabing silid. Agad akong tumakbo at nakita ko si Jose Alvarez, isa sa mga royal advisor na nakahawak sa kanyang dibdib at nakahandusay sa sahig. Siya ay 72 taong gulang na, may diabetes at high blood pressure. Maputla ang kanyang mukha, pinagpapawisan ng malamig at nahihirapang huminga, mga tipikal na sintomas ng atake sa puso. Agad akong tumawag sa front desk para humingi ng ambulansya. Ang sumunod na nangyari ay kahanga-hanga. Wala pang 3 minuto. Dumating sa silid ang mga staff ng hotel kasama ang 4 na paramedic. Mayroon na palang emergency medical equipment ang hotel at may direktang linya sa isang kalapit na ospital. Ang kilos ng mga paramedic ay organisado. Agad nilang ikinabit ang isang portable ECG machine at nilagyan siya ng oxygen mask. Isang babaeng tila pinuno nila ang naglabas ng isang tablet at kumonekta sa isang lugar. Sa screen, lumitaw ang isang doktor. Nagpakilala siya bilang isang propesor ng emergency medicine sa St. Luke's Medical Center at live niyang tinitingnan ang data ng ECG. Sabi niya, posibleng acute myocardial infarction ito. Kailangan siyang dalhin agad sa ospital. Nataranta ako at sinabing kailangan naming kausapin muna ang royal physician sa Espanya. Ngunit matigas na sinabi ng paramedic, 5 minuto na lang ang golden time. Kung hindi tayo magdedesisyon ngayon, manganganib ang buhay niya. Ang hari ang nagdesisyon. Magtiwala tayo sa mga ospital ng Pilipinas. Aniya. Marahil, ang mga nakita niya sa buong araw kahapon ang nakaimpluwensya sa kanyang desisyon. Isinakay ng mga paramedic ang pasyente sa stretcher at kinabitan ng IV line. Wala pang 1 minuto ang buong proseso.
naghihintay na ang elevator. Sa labas ng hotel, nakaparada ang isang modernong ambulansya. Ang loob nito ay parang isang maliit na ICU, kumpleto sa iba't ibang medical equipment. Ang mga vital signs ng pasyente ay live na ipinapakita sa monitor. Mas moderno pa ito kaysa sa mga ambulansya ng Royal Hospital sa Madrid. Pag-alis ng ambulansya, isa na namang kamangha-manghang bagay ang nangyari. Lahat ng traffic lights ay naging berde. Bagamat 2:00 ng madaling araw, may mga sasakyan pa rin sa daan, ngunit lahat sila ay tumabi. Ito raw ay dahil sa isang intelligent traffic system na automatikong nag-adjust kapag may dumaang emergency vehicle. Habang nasa biyahe, nagpapatuloy ang paggamot. Nakikipag-ugnayan ang mga paramedic sa ospital sa pamamagitan ng tablet at habang nagbibigay ng utos ang doktor, agad nila itong sinusunod. Unti-unting nagiging stable ang blood pressure at pulso ng pasyente. 5 minuto lang, nakarating na kami sa ospital. Sa pasukan, 8 medical staff na ang naghihintay. Tinawag nila ang pangalan ng pasyente at sinabing handa na ang lahat. Diretso na sa operating room, sabi nila. Lumabas ang isang propesor ng cardiology para salubungin kami. Nagpakilala siya at sinabing nag-training siya sa Johns Hopkins Hospital. Paliwanag niya, mula pa lang nang umalis ang ambulansya, binuo na niya ang kanyang team at nakuha na rin nila ang medical records ng pasyente. Tinanong ko kung paano nila nakuha agad ang medical records mula sa Espanya. Sagot niya, sa pamamagitan daw ng Embahada ng Espanya, humiling sila sa ospital sa Madrid at sa loob ng 10 minuto na ipadala na ito. Napakahusay ng kanilang International Medical Information Exchange System. Bago pumasok sa operating room, ipinaliwanag ng propesor na may bara sa coronary artery na pumipigil sa daloy ng dugo sa puso. Kailangan nilang maglagay ng stent para buksan ito. Ang operasyon ay tinatayang tatagal ng 1 oras at kalahati. Dinala kami sa isang waiting room. Nakakagulat, sa isang screen doon, live na ipinapalabas ang operasyon. Ito raw ay para sa medical transparency. Kung gusto ng pamilya, maaari nilang panoorin ang buong proseso. Ang operating room sa screen ay parang isang spaceship. 6 na malalaking monitor ang nakakabit sa pader at mga robotic arm mula sa kisame ang kumikilos ng may pambihirang katumpakan. Ipinaliwanag ng isang nurse na iyon ay isang AI-assisted robot na nag-aalis ng panginginig ng kamay ng doktor at nagpapataas ng precision. 15 minuto lang, nabuksan na ang baradong ugat nang ilabas ang pasyente mula sa operating room. Isang hindi kapanipaniwalang bagay ang nangyari. Gising na ang pasyente at nakangiti pa. Ipinaliwanag ng propesor na dahil sa pulso ginawa ang operasyon, mabilis ang paggaling. 6 na oras lang, makakalakad na siya. Sa Espanya, ang ganitong operasyon ay nangangailangan ng hindi bababa sa 2 araw na pananatili sa ospital. Ngunit dito, 2 araw lang daw ay maaari nang umuwi. Ang halaga ng operasyon ay nakakagulat din. Humigit kumulang $500,000 o katumbas ng 10 yung limo-limo. Sa Madrid, aabutin ito ng hindi bababa sa 5,000. Habang papunta kami sa silid, isa na namang sorpresa ang naghihintay. Mga robot ang naghahatid ng gamot at medical supplies sa pasilyo. Sa isang screen sa pader, real-time na ipinapakita ang status ng bawat pasyente, isang sistema na nagpapahintulot sa nurse station na masubaybayan ang lahat. Ang silid sa ICU ay mas maluwag at mas malinis pa kaysa sa suite ng hotel. Isang buong pader ay salamin na may tanawin ng gabi sa lungsod. Bagamat may iba't ibang medical equipment,
Ang disenyo ay moderno at hindi mo mararamdaman na nasa ospital ka. Ang pinakanakamamangha ay ang isang hologram na lumabas mula sa kisame, isang three-dimensional na imahe ng puso ng pasyente ang lumutang na live na tumitibok. Sinasabing isang AI, ang 22 na sumusubaybay sa puso at sa anumang senyales ng abnormalidad. Agad nitong aalertuhan ang medical team. Isang dedikadong nurse ang itinalaga sa amin. Nakakagulat, matatas siyang mag-Espanyol. Nagpakilala siya bilang isang dayuhang nag-aral sa Pilipinas at nagtapos sa isang kilalang nursing school. Dahil daw sa kahusayan ng medical system ng bansa, dito na siya nagpasya na magtrabaho. Ipinakita niya sa amin sa isang tablet ang 24-hour care plan ng pasyente. Detalyado ang oras ng gamot, physical therapy, at diet. Ipinaliwanag pa niya gamit ang 3D animation ang epekto ng gamot, mga side effect, at mga ehersisyo. Binigyan din niya kami ng isang maliit na device, isang wearable ECG monitor. Isinusuot ito na parang relo at 24,007 na sinusubaybayan ang puso at ang data ay direktang ipinapadala sa medical team at maging sa royal physician sa Espanya. Kinabukasan, nagsimula ang rounds, ngunit hindi lang isang doktor ang dumating, kundi isang team ng mahigit 10 medical staff. Mga propesor mula sa cardiology, endocrinology, rehabilitation medicine, nutrition, at mental health ang nagtipon. Paliwanag nila, ito ay isang multidisciplinary approach kung saan sama-samang tinitingnan ng mga espesyalista ang pasyente. Kakaiba ang paraan nila ng pagsusuri. Hindi sila gumagamit ng stethoscope, kundi isang portable ultrasound device para makita mismo ang kondisyon ng puso at iba pang organo. Ang mga imahe ay agad na lumalabas sa tablet habang sila ay nag-uusap. Ipinakita ng endocrinologist ang blood sugar chart ng pasyente. Aniya, bahagyang tumaas ang asukal noong 3:00 ng madaling araw, ngunit isang insulin pump ang automatikong nag-adjust para manumbalik ito sa normal. Isang AI ang namamahala sa blood sugar sa pamamagitan ng continuous glucose monitoring at insulin pump. Nagrekomenda ang rehabilitation medicine professor na simulan na ang cardiac rehab gamit ang isang virtual reality VR device. Sa screen, lumitaw ang isang 3D avatar ng pasyente na nagpapakita ng tamang ehersisyo. Ang ipinakita ng nutritionist ay mas nakakamangha. Sinuri raw nila ang genes ng pasyente mula sa blood sample na kinuha pagdating niya. Nalaman nilang mabagal ang metabolismo niya sa sodium, kaya't inihanda nila ang isang customized low-sodium diet. Sinabi naman ng mental health professor na posibleng magkaroon ng depresyon pagkatapos ng operasyon sa puso, kaya't magbibigay sila ng isang AI counseling program na available sa Espanyol. Pagkatapos ng rounds, tinanong ko ang cardiologist kung lahat ba ng pasyente ay nakakatanggap ng ganitong serbisyo. Sagot niya, ito raw ang standard na pangangalaga sa ospital, kahit pa para sa mga pasyenteng sakop ng pambansang health insurance. Nang dumating ang tanghalian, muli akong nagulat. Spanish cuisine, isang low-sodium na paella at isda. Napakasarap. Dumating mismo ang nutritionist para ipaliwanag na isinaalang-alang nila ang resulta ng genetic analysis at ang relihiyon at kultura ng pasyente sa pagdisenyo ng pagkain. Sa hapon, pumunta kami sa rehabilitation center. Kasinlaki ito ng gym, puno ng iba't ibang exercise equipment na konektado sa mga advanced monitoring system. Habang nag-ehersisyo ang pasyente,
Real-time na sinusubaybayan ang kanyang heart rate at blood pressure. Nakakagulat, isang matandang lalaki na 3 araw pa lang naopera sa puso ang naglalakad na sa treadmill. Ipinaliwanag ng therapist na binibigyang halaga sa Pilipinas ang maagang rehabilitasyon. Sinimulan din ng pasyente ang kanyang VR rehab. Pagsuot ng headset, isang magandang dalampasigan ang lumitaw. Naririnig ang alon at ramdam ang malamig na hangin. Nagsimula siyang maglakad at kahit na nakatayo lang siya sa isang lugar, pakiramdam niya ay naglalakad siya sa tabing dagat. Sabi ng therapist na binabantayan ang monitor, nasa tamang antas ang heart rate, nasa ang AI ang automatikong nag-adjust ng programa base sa kondisyon ng pasyente. Dapit hapon, lumabas ang resulta ng precision genetic analysis. Isang malaking gene map ang ipinakita sa pader ng conference room. Ipinaliwanag ng doktor na may partikular na gene mutation ang pasyente, kaya't mas mataas ang panganib niya sa cardiovascular disease. Ngunit sa pamamagitan ng isang prevention plan, mababawasan ito ng 70%. Nakatanggap din kami ng isang customized na reseta na binuo base sa kanyang genetic profile. Kailangan lang daw ng regular na check-up kada 3 buwan para maiwasan ang pag-ulit nito. Noong gabing iyon, sinabi ng pasyente mula sa kanyang silid sa Madrid, aabutin ng 6 na buwan bago makuha ang ganitong klase ng paggamot. Dito, sa loob lang ng 1 araw, tapos na lahat. Sa 3 araw, ganap nang magaling ang pasyente at maaari nang umuwi. Nagulat din ang mga doktor sa bilis ng kanyang paggaling. Bago umuwi, lahat ng kanyang vital signs ay normal at mas maganda pa ang function ng kanyang puso kaysa bago ang operasyon. Nang kunin namin ang discharge papers, isa na namang sorpresa, binigyan kami ng isang USB na naglalaman ng lahat ng proseso mula operasyon hanggang rehabilitasyon. May video ng operasyon, lahat ng test results, at isang detalyadong future management plan. May kasama pang salin sa Espanyol. Bago umalis sa ospital, kinausap ng hari ang propesor ng cardiology para magpasalamat. Matagal silang nag-usap sa opisina nito. Tinanong ng hari kung paano umunlad ng ganito ang medical system ng Pilipinas. Sagot ng propesor, 30 taon na ang nakalipas, nahuhuli ang Pilipinas. Ngunit sa pamamagitan ng pamumuhunan sa edukasyon, pagbuo ng teknolohiya at reforma sa sistema, narating namin ito. Ang pinakamahalaga ay ang pilosopiyang nakasentro sa pasyente. Bumulong ang hari, dapat matuto ang Espanya. Pag-aaralan namin ang sistema ng Pilipinas. Nagpasya kaming mamasyal pa sa lungsod kasama ang gumaling na pasyente. Isang pasasalamat na ang makalakad siyang muli. Binisita namin ang isang parke sa tabi ng ilog na inirekomenda ng ospital. Ang mga bike lane ay maayos at umaabot daw ng ilang kilometro dahil weekend. Maraming pamilya ang nagpipiknik, nagbibisikleta at tumatakbo. Nakakagulat, kahit pasado 10:00 na ng gabi, marami pa ring tao, mga babaeng mag-isang tumatakbo, mga magkasintahang namamasyal walang bahid ng takot. Paliwanag ng guide, bukas daw ang parke 24 oras at ligtas kahit gabi. Maliwanag ang mga ilaw at laging may nagpapatrolyang pulis. Ito ay dahil sa napakababang crime rate ng Pilipinas. Habang nakatayo sa isang tulay, pinagmasdan namin ang gabi ng Maynila, ang mga ilaw, ang skyline, ang mga sasakyan, isang lungsod na puno ng buhay. Bumulong ang hari, paano nila naitayo ang ganitong lungsod kung wala silang
likas na yaman. Sagot ng guide, ang mga tao po ang aming yaman. Sa pamamagitan ng pamumuhunan sa edukasyon at teknolohiya, narating namin ito. Pumunta kami sa isang lugar na tinatawag na poblasyon, isang multicultural district. Buhay na buhay pa rin ang gabi. Mga restaurant mula sa iba't ibang bansa at mga taong may iba't ibang lahi na malayang nagsasama-sama. Napadaan kami sa isang Spanish restaurant at pumasok. Ang may-ari ay taga-Andalusia at mahigit 10 taon nang naninirahan sa Pilipinas. Aniya, napakasarap manirahan sa Pilipinas. Ligtas at mababait ang mga tao. Hindi raw naninibago ang mga Pilipino sa mga dayuhan. Ang kanyang mga anak ay nag-aaral sa mga paaralan dito at lumalaking maayos. Nakita rin namin ang isang malaking moske. Ang pagkakaroon ng moske sa Pilipinas ay nakakagulat para sa amin. Ipinaliwanag ng guide na ginagarantiyahan ng Pilipinas ang kalayaan sa relihiyon. Pumasok kami sa isang convenience store. Kahit alas 11 na ng gabi, puno pa rin ang customer, mga estudyante, empleyado, at matatanda. Ang cashier ay isang estudyante sa kolehiyo. Tinanong ko kung hindi ba mahirap magtrabaho sa gabi. Sagot niya, para raw sa kanyang matrikula. Nag-aaral siya sa umaga at nagtatrabaho sa gabi. Pabalik sa hotel, sinabi ng hari, ang mga kabataan sa bansang ito ay sila mismo ang gumagawa ng kanilang kinabukasan. Walang nag-uutos, pero kusa silang nag-aaral at nagtatrabaho. Mula sa aking silid, tanaw ko ang gabi. Hindi pa rin natutulog ang lungsod. Ang mga ilaw ng mga gusali, mga sasakyan sa daan, ang liwanag mula sa mga convenience store. Ito ay isang lungsod na hindi nagpapahinga. Nagkaroon kami ng huling pagpupulong. Pinagsama-sama namin ang aming mga karanasan sa loob ng 3 araw. Ang perpektong serbisyo sa airport, ang kahangahangang medical system, ang ligtas na mga kalye, ang mga masisipag na tao. Lahat ay nag-iwan ng malalim na impresyon. Sabi ng isang advisor, masyado nating minaliit ang Pilipinas. Ngayon ko lang naintindihan kung bakit pinagtutuunan ito ng pansin ng mundo. Sumang-ayon ang isa pa, maraming dapat matutunan ang Espanya. Ipinahayag ng hari ang kanyang desisyon. Bukas, pagbalik natin sa Madrid, agad tayong magsisimula ng reforma. Pag-aaralan natin ang medical system ng Pilipinas. Tutularan ang kanilang sistema ng edukasyon at lilikha tayo ng isang ligtas na lipunan. Noong gabing iyon, hindi ako makatulog. Ang nakalipas na 3 araw ay parang isang panaginip. Ito ay isang hindi inaasahang paglalakbay na nagsimula sa isang emergency landing, ngunit ito ang nagbigay sa amin ng pinakamalaking aral. Kinabukasan, pabalik na kami sa Madrid sakay ng naayos na eroplano. Pag-alis sa hotel, isang hanay ng mga staff ang nagpaalam. Kahit 3 araw lang, ang kanilang pag-aalaga ay hindi malilimutan. Sa sasakyan papuntang Naiya, sinabi ng hari, ang 3 araw na ito ang pinakamahalagang panahon sa aking buhay. Ang malas na emergency landing ay naging isang biyaya. Pagdating sa airport, ang VIP team na sumalubong sa amin ang siyang naghatid. Mag-ingat po kayo sa inyong paglalakbay. Sana po ay bumalik kayo sa Pilipinas, sabi ng team leader. Ang serbisyo hanggang sa huling sandali ay perpekto. Mabilis at magalang ang lahat ng staff. Bago sumakay sa eroplano, lumingon ang hari at tinanaw ang skyline ng Maynila. Tahimik siyang yumuko bilang pasasalamat. Habang papalayo ang eroplano, unti-unting lumiliit ang tanawin ng Pilipinas, ang Naiya, ang mga skyscraper, ang ilog Pasig,
Tahimik ang lahat sa loob ng eroplano. Bawat isa ay may malalim na iniisip. Isang adviser ang bumulong habang nakatingin sa bintana. Gusto kong bumalik. Marami pa akong gustong matutunan. 14 na oras. Ang biyahe, pabalik sa Madrid. Sa buong panahon na iyon, walang tigil ang aming pag-uusap tungkol sa Pilipinas, ang perpektong serbisyo sa airport, ang kahanga-hangang medical system, ang malinis at ligtas na mga kalye, lalo na ang pasyenteng naligtas, ang labis na humanga. Aniya, sa Madrid, ang ganitong paggamot ay aabutin ng hindi bababa sa 100,000 euros, ngunit sa Pilipinas, wala pa sa 10,000 euros at mas maganda pa ang kalidad. Sabi ng hari, kailangang reformahin ang medical system ng Espanya. Tularan natin ang paraan ng Pilipinas. Pinag-usapan din namin ang edukasyon, ang mga estudyanteng nag-aaral hanggang alas 10 ng gabi, ang mga kabataang nagtatrabaho para sa kanilang pag-aaral. Ang sigasig ng mga kabataang Pilipino ay kahanga-hanga, sabi ng isang adviser. Ang lakas ng Pilipinas ay nasa edukasyon dahil walang likas na yaman ang mga tao ang kanilang nilinang. Iyon ang lumikha sa Pilipinas ngayon. Pagdating sa Madrid, daan-daang mamamahayag ang naghihintay. Nakarating na pala sa media sa Europa ang karanasan ng hari sa isang press conference. Personal na sinabi ng hari na nagkaroon siya ng isang mahalagang karanasan sa Pilipinas, lalo na raw ang medical system at ang kasipagan ng mga mamamayan. Tinanong ng isang reporter, ganoon ba talaga kaunlad ang Pilipinas? Sagot ng hari, mahirap paniwalaan kung hindi mo makikita, ngunit totoo ito. Ang medical system pa lang nila ay hindi nalalayo sa Europa. Isang linggo pagkatapos, nagbigay ng isang national address ang hari. Ibinahagi niya ng tapat ang kanyang karanasan. Marami tayong dapat matutunan sa kanila. Kailangan nating magpakumbaba at matuto. Ang talumpating ito ay lumikha ng malaking ingay sa Espanya, ngunit maraming mamamayan ang sumang-ayon. Agad na kumilos ang Ministry of Health at bumuo ng isang team para pag-aralan ang medical system ng Pilipinas. Nagpasya ang Royal Hospital ng Madrid na subukan ang emergency response system na tulad ng sa Pilipinas. Nagsimula na ring maghanda ng reforma ang Ministry of Education. Isang buwan pagkatapos, opisyal na inanunsyo ng gobyerno ng Espanya ang isang malawakang pakikipagtulungan sa Pilipinas sa larangan ng medisina, edukasyon, at teknolohiya. Hanggang ngayon, hindi ko malilimutan ang 3 araw na iyon. Isang hindi inaasahang paglalakbay na nagsimula sa isang emergency landing. Pinatunayan ng Pilipinas na kahit walang saganang likas na yaman, basta't lilinangin ang mga tao, makakapagtayo ka ng isang dakilang bansa. Ang edukasyon, teknolohiya, at walang tigil na pagsisikap ang lumikha ng himala. Ang emergency landing na iyon ay hindi isang kamalasan, kundi isang biyaya. Ito ang naging daan para makilala namin ang isang dakilang lugar at ang karanasang iyon ang nagpabago sa Espanya. Madalas sabihin ng hari, sana isang araw makabalik ako sa Pilipinas. Sa pagkakataong iyon, bilang isang opisyal na panauhin ng Estado para matuto pa ng husto. Hinihintay ko rin ang araw na iyon. Gusto kong muling maranasan ang kamangha-manghang islang iyon at makita kung gaano pa ito umunlad. Ito ang kwento ng 3 araw na aking naranasan. Isang himala na nilikha ng isang emergency landing. Isang mahalagang aral na itinuro sa amin ng Pilipinas. Hinding-hindi ko ito malilimutan.